Magandang araw po muli mga kapatid, nawa ay mapagpala kayo ng Diyos sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ang paksa po natin sa araw na ito ay matatagpuan natin sa Pilipos chapter 1 verse 6. Ang sabi po diyan, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Yan. So, tanong, tayo, ano ba ang ibig nating gawin sa ating mga buhay? Kasi ang Diyos, mayroong ibig gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo, ano ang ibig gawin natin sa ating mga buhay? Ang ilan sa atin ay puno ng pangarap. Tama lang po yun. Mainam po yun. Mainam at masarap pong mangarap. Hindi masama ang mangarap. Ang ilan ay gumagawa ng pagpaplano sa buhay. Hindi rin masama po yun. No? Gusto kong pumunta sa ganung lugar, gusto kong makarating sa ganitong lugar. Mas mabuti po yun, mainam po yun. Hindi po masama ang bagay na yan. Ang ilan naman ay nag-iisip paano makakaisa sa kapwa. No? Paano sila makakaisa. Pero meron din naman na naghahangad ng makatulong sa kapwa. So, ibig sabihin dito ay mayroon tayong ang tao ay mayroong kalayaan o mayroong pagpapasya na gumawa sa ating mga buhay. Ang sabi ko nga po ay okay lang naman po yun. Kahit po ako, nagpapasya rin po ako. Kaya nag-iisip ako ng mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Siyempre, po, at yung mga binaplano ko, siyempre, yung makabubuti. No? Yung makabubuti sa aking buhay at hindi yung mga bagay na makasasama sa aking buhay. Yun. So, yun yung mga gusto nating gawin sa ating mga buhay. Pero alam nyo po ba, bukod sa ating mga pagpaplano o ginagawa sa ating buhay, ang Diyos ay ibig gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Yun ang pinakamagandang magandang naririnig na nalaman natin na ang Diyos pala ay ibig gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. No, tayo pwede tayong gumawa, pwede tayong magplano, pero kadalasan yung pagpaplano na ito nauuwi kadalasan sa kabiguan o kaya hindi nagaganap. Pero tayo yun, sabi ko nga po, hindi nagaganap. No, meron rin tayong ginagawa na minsan sa pagpaplano, tila parang perpekto na, pero pagka ginawa na natin yung ating plinano, makikita natin na ay hindi pala naganap, no? Hindi naganap yung tamang plinano natin, no? Pero kasi nga po, ano tayo tao tayo no? Bagamat nagpaplano tayo ng maganda, pero tao tayo na pwede tayong mabigo o kaya hindi maganap, no, yung ating magandang ginagawa. Pero meron naman na talagang yung plinano natin ay talagang nagaganap, no? At yung ibig sabihin yung katagumpayan, no? Hindi naman kasi masama nga po yung bagay na yun. At ibig rin naman ng Diyos yun. Pero alam niyo po, pinakamagandang bagay na marinig natin yung bang isa, yung ang Diyos mayroong ibig gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Ang ganda nun doon nga po sa binasa natin, sabi ni Pablo, tinitiyak ko sa inyo sa mga doon sa mga taga-Pilipos, na ang pinasimulan sa inyong mabubuting bagay, no? Ang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay tatapusin niya, no? Tatapusin niya, sabi ni Pablo doon, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin doon ay ang Diyos nga ay ibig gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Gustong gumawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya na nagpasimula. No? Siya na nagsimula. Kung minsan, titingnan natin, ito po ay parang kabigla-bigla. No? Kabigla o nakakabigla. Ang Diyos gustong gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos gustong gumawa sa buhay ko. Pero, bagamat kung titingnan natin, parang kabigla-bigla. No? Pero ito'y totoo na ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. No po? Minsan kasi nakikita natin ang gumagawa sa buhay natin, tayo no? Hindi natin nakikita na ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Kaya pag narinig natin gano'n, nabibigla tayo, ang Diyos gumagawa sa buhay ko, no? Opo mga kapatid, ang Diyos naman talaga ang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ng bagay na nagaganap at lahat ng bagay na
ano man po yan, katagumpayan po yan o kabiguan man ang naganap niya. Ang Diyos ang gumagawa. May kapahintulutan lagi ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? Kaya sabi ko nga po, tila ko sa ilan ay parang kabigla-bigla ang bagay na ito. Parang, ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Pero sabi ko nga po, ito ay totoo. Na totoong gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Anong ibig gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Ibig gumawa ng Diyos sa buhay ng mga makasalanan. Yan. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa taong makasalanan. Ako makasalanan, tayo makasalanan, lahat tayo nagkakasala. Kaya ibig ng Diyos gumawa sa buhay ng mga makasalanan. Kasi mabuti siya. Mabuti itong Diyos na ito. Gusto niyang gumawa sa buhay ng mga makasalanan. No? Sa buhay ko. Gustong gumawa ng Diyos sa buhay ko. Buhay ninyo na patuloy pa rin tayo nagkakasala. No? Kaya ang Diyos patuloy, ibig gumawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga po, ibig gumawa ng Diyos sa buhay ng mga makasalanan. Kasi ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti itong Diyos na ito. At dahil sa kahanga-hanga, hatabag ng Diyos sa tao, kaya niya ibig gumawa sa buhay ng tao. Kasi nga, mahabagin itong Diyos na ito. Kaya gusto niyang gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto kong baguhin si Romel, gusto kong baguhin ang taong ito, gusto kong makatagpo siya, gusto ko makatagpo niya ako para masimulan kong gumawa sa buhay niya. No, kasi magsisimula lang naman ang pagbabago o ang paggawa ng Diyos kapag ka ang Diyos ay nakatagpo natin at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon papasok ang Diyos at sabi ko nga, lagi ko madalas kong sabihin ito, magsisimula ng pakialaman ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nga, ay ibig niyang gumawa. At yung paggawa na ito ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti pa ng bawat isa sa atin. Kasi nga mahabagin itong Diyos na ito, napakaganda. No? Ibig ng Diyos, sabi ko nga, ano ba itsura ng makasalanan? No? Alam nyo, yung kung titingnan natin ang itsura ng makasalanan, marumi, no, madungi, sa harapan ng Diyos. No? Napakapangit po niyan sa harapan ng Diyos. Napakapangit po sa harapan ng Diyos. Marumi po ako. Hindi po kaaya-aya ang isang taong marumi, no, sa harapan ng Diyos. Kasi nga siya'y banal. Pero dahil napakabuti nga niya, kaya ibig niyang gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga taong nagkakasala. Gusto ng Diyos maging maayos at kaaya-aya tayo sa kanyang paningin. Kaya ibig ng Diyos gumawa sa buhay ng mga taong makasalanan. Kasi gusto nga ng Diyos sa harapan niya ay maging napakabango natin at mabangong halimuyak tayo sa harapan ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi gusto ng Diyos banalin tayo ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos bigyan tayo ng isang buhay na kaaya-aya. No? Na kapag tayo nasa harapan niya, hindi bakas ang kasalanan, kundi ang nakikita doon yung busilak na kalooban dahil dun sa dugo na ipinanlinis ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil dun sa bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? At ano ba ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Gusto ng Diyos katagpuin tayo, gusto ng Diyos baguhin ang buhay natin. Gusto ng Diyos linisin ang buhay natin na napakarumi sa harapan niya. Kaya ang Diyos gusto niyang gumawa sa buhay ng mga taong nagkakasala. Ulitin ko, gustong-gusto laging gumawa ng Diyos. Kaya lang ang tao ayaw pahintulutan ng Diyos na pumasok sa buhay nila upang gumawa ang Diyos sa buhay ng tao. Pero kung ang tao pahintulutan lamang ng tao na pumasok ang Diyos sa buhay ng tao, gagawa ang Diyos, kikilos siya, magsisimula siyang gumawa. Bakit nga ba ayaw ng tao na pumasok ang Diyos sa buhay natin? No, kasi kapag nagsimula ng pumasok ang Diyos, sabi ko nga po, sa buhay natin, magsisimula ng pakialaman ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Ano ba ang gusto ng tao? Ang gusto ng tao, maabot yung pinakamataas.
No, yung pinakamataas. Gusto niyang sabi ko nga po, gusto niyang maabot ang bituin eh. No, gustong maabot ang bituin. O gusto niyang gustong maabot ng tao yung pinakamataas. Gusto ng tao na magkaroon ng ano ng yung financial success. So sino may ayaw noon? Gusto nga rin ng Diyos yun eh. Magkaroon tayo ng masagana at kaya-ayang buhay. Kaya lang ang gusto ng tao, more, financial success, more. Marami na, gusto pa. No? Kaya yan ang gusto ng tao. Ano pa? Gusto ng taong akyatin yung pinakamataas. No? Gusto ng tao yung kasi gusto ng tao, siya ang number one. Ano ba pinagtatalunan ng mga bansa? Kung sino ang number one. Sino ang mas mahusay? Sino ang mas magaling? No? Yan ang pinagtatalunan. Sino mas magaling? Sino mas mahusay? Kasi yan ang tao. Gusto niya yung pagkilala, gusto niya yung pagtingala sa kanya ng tao, gusto niya yung siya yung center of attraction, parang ganoon. Siya yung gusto niya lagi siyang pansin. Gusto niya yun eh, no? Gusto niya lagi siyang pansin. Yun ang tao. Yun tayo. Eh, pag pumasok ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sabi ko nga po, magsisimulang ang Diyos na pasukin ang buhay natin, magsisimulang pakialaman ng Diyos ang mga bagay na ito. Eh, ang tao gusto niya maging number one. Eh, sa Diyos, ang sabi, kailangan ang number one ang Diyos. Kailangan number one. Sabi ng Panginoon, kung mayroong dapat una sa inyo, ako yun, sabi ng Diyos. O ang tao, gusto niya, siya ang number one. O, kaya sabi ko nga po, ayaw halos ng tao papasukin ng Diyos sa buhay ng tao kasi nga, gusto ng tao, siya ang number one. Siya ang number one. Taliwas ito sa kagustuhan ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos, dapat siya number one. Siya yung dapat una. Tama naman. Kung mayroon dapat una sa buhay o sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi tayo. Hindi tao eh. No? Kundi yung lumikha. Yung lumikha sa tao. Sino yun? Ang Diyos. Kaya kung mayroon karapat-dapat dun sa titulo na yon, na siya yung una, siya yung number one, siya ang tinitingala, ang Diyos yun. Ang Diyos yun. Kaya, sabi ko nga po, ayaw ng tao na papasukin ng Diyos sa buhay nila. Bakit? Kasi nga, ayaw ng tao na maging number 2 lang siya. Ayaw ng tao na pakialaman siya ng Diyos. O, di ba? Katotohanan lang po, ayaw ng tao na pinakikialaman po siya ng Diyos. Ayaw ng tao yan. O, parang ganito. O, Panginoon, pumasok ka po pag mayroon nag-imbita. No? Inimbita natin ng Diyos ng prayer of acceptance. Pumasok ka sa puso ko. Tapos gusto ng Diyos pakialaman lahat dun sa buhay natin. Panginoon, lahat po. No? Sabi nga ng Pastor John sa isang sermon niya, Panginoon, lahat po ng bagay sa buhay ko, pwede niyong pakialaman. Huwag lamang po itong bagay na ito. Huwag mong pakikialaman itong bagay na ito. Huwag kang papasok dito. No? Huwag mong papasukin yung aking ambisyon para sa maabot ko yung pinakamataas na rurok ng tagumpay. No? Huwag mong papasukin niya, huwag mong pakikialaman niya, Panginoon. Pagka ganon, hindi mo siya Panginoon. No, hindi mo siya Panginoon. Kasi ayaw mo siyang pahintulutang pakialaman ang buhay mo. Ayaw mo pahintulutan ng Diyos na gumawa ng lubusan sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ibig gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga po, kapag nagsimulang gumawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, magsisimula na yung mga bagay na interest natin noon, babaguhin ng Diyos yun. Interest natin na tayo ang number 1, babaguhin ng Diyos yun. Kasi nga, hindi tama na ikaw ang number 1. Babaguhin ng Diyos yun. Gusto mo na tinitingala ka, babaguhin ng Diyos yun. Kasi nga, hindi tama na tayo ang tinitingala. Dapat, ang Diyos ang tinitingala. Gusto natin na tayo ang pinapalakpakan. Babaguhin ng Diyos yun. No? Babaguhin ng Diyos yun. Kasi ang karapat-dapat lang para sa ating mga pinakamaganda, pinakamainam na palakpak, ay ang Diyos lamang. Kaya babaguhin ng Diyos yun. Aayusin ng Diyos. Tanong, tama ba? Opo, tama. Kasi nga, dun sa palakpak, pagkilala,
na gustong-gusto ng tao. Madalas, diyan tayo nahuhulog at diyan tayo napapahamak. Lahat gagawin ng tao para maabot lamang ang bagay na ito. Minsan nagtatingnan nyo, nagkakasira. Ang magkaibigan nagkakasira dahil lamang saan? Para, no, tingnan natin ngayon, tingnan nyo. Pag magkaibigan, no, magkaibigan noon, ngayon nagkakasira na. Bakit? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya nagkakasira. No, nagkakasira. Dating magkaibigan, magkatoto, parang ganun. Pero ngayon nagkakasira na. No, nagkakasira na. Bakit? Power. Kapangyarihan. Paghahangad, maging una, ng pagkilala. No? Pagkilala. Kapag ang Diyos nasa puso natin, ating kailangan yung bagay na yun. Di natin kailangan ng pagkilala ng mundong ito. Dapat ang pagkilala lalagin sa Diyos. No? Mano, kung maging nobody ka, talaga namang nobody tayo. No? Tsaka mas mainam na yun. Mas mainam na, sa totoo lang, mas mainam, mas tahimik at mapayapa ang buhay nung hindi ka kilala eh. No, hindi ka kilala, hindi ka tinitingala, no? O tingnan niyo yung mga tinitingala kapag nagkaroon ng konting chismis, gagalit sila. Kasi parang public ka na eh, no? Parang pag-aari ka na ng tao, parang gano'n. Bagamat hindi ka naman sabihin public figure, parang gano'n. No, pagka nakikita ka lagi, ikaw negatibong bagay, ayaw natin. Siyempre, ayaw natin. Gusto natin yung mabubuting bagay. Kaya lang, hindi lahat ng bagay mabubuti ang sasabihin sa iyo. Tama po ba? Mas mainam na yung hindi ka na lang kilala. Mas mainam na lang yung hindi ka tinitingala sa mundong ito. Pero kilala ka ng Diyos. Mas mainam na yun, kapatid. No, na parang kahit hindi na ako kilala, kahit hindi na tayo kilala dito sa lipunan, kahit ituring pa tayong nobody, pero kay Lord, somebody tayo. No? Kay Lord, we are somebody. Kay Lord, special ka. Mas mainam na yun. Di sa mundo, sabi ko nga, nobody tayo. Pero kay Lord, somebody. You are somebody. Ikaw ay special kay Lord. Mas mainam na yun, kapatid. Gusto ng Diyos gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Sabi ko nga po, gusto ng tao yung mga bagay na yun. Pero sa kabila ng ugali ng tao na gusto niya siya ang number one, tingnan ninyo itong Diyos na to, kundi talaga napakabuti ng Diyos. Gusto ng tao, ugali ng tao, na maabot yung pinakamataas. Pero tingnan nyo ang Diyos. Ano ugali niya? Siyang bumaba. Siyang nag-reach down. Si Jesus. Siya yung nag-reach down eh. Siya yung bumaba. Siya yung umabot. Parang ganon. Siya ang umabot sa tao. No? Kita nyo kung paano napakababang loob na itong Diyos na ito. At gusto niya kasing gumawa. Hindi kasi nakikita kasi ng Diyos na hindi tama ang puso ng tao. At alam ng Diyos ang dulo na ito ay kapahamakan. Ayaw ng Diyos nun. Sabi ko nga, special tayo kay Lord eh. Dahil special tayo kay Lord, gusto ng Diyos, ayusin ang buhay natin, mga kapatid. Kaya pag inaayos ng Diyos ang buhay mo, mag-thank you ka kay Lord. Mag-praise the Lord ka na lang kapag sinasaway tayo ng Diyos, no? Kapag tayo nakakarinig sa Diyos ng pagtutuwid, mag-praise the Lord ka na lang. Huwag tayong magalit sa Diyos. No? Huwag tayong magalit sa Diyos. Kapag itinutuwid ka ng Diyos, matuwa ka. Matuwa ka, Romel. Bakit? Tinutuwid ka ng Diyos. Tinutuwid ka ng Panginoon, di magalak ka. No? Kasi gagalit tayo sa Diyos kapag pinakikialaman na yung mga buhay natin kasi nasasagi yung mga bisyo natin, nasasagi yung mga gusto natin, kaya nagagalit tayo sa Diyos. No? Hindi nagtatampo, nagagalit talaga eh. Ayoko sa Diyos. Bakit? Kikialaman niyang buhay namin. Oh. Diba? Totoo po yun. Doon nga sa sabi niya alam niyo maganda mga minimensahe niyo, sabi maganda mga pag pinakinggan yung mga mensaheng niyo, sinesermon niyo, maganda eh, no, sabi. Kaya lang ayaw namin pumasok diyan eh. Bakit? Bakit? Ayaw namin sabi niya. Ayaw namin kasi bawal diyan ng ganito, bawal diyan ng ganoon.
Hindi po bawal. Walang bawal. No, walang bawal. Kaya lang, pag pumasok na kasi si Jesus sa buhay mo, si Jesus ang papasok. At dun mo mararamdaman, akala mo pinagbabawalan ka ng Diyos. Pero ang totoo, inaayos ka ng Diyos. Kaya akala nila, bawal ang ganito, bawal ang ganon. No, hindi po bawal. Malaya ang gawin ng gusto mo. Malaya ang gawin ng gusto mo. Kaya lang, kapag ka tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dun papasok si Jesus sa buhay mo. No, yung kalayaan na yon, no, bagamat may kalayaan pa rin tayong magpasya, pero pakikialaman. No, hindi pakikialaman para mapasama, kundi pakikialaman tayo ng Diyos para mapabuti ang ating mga buhay. 'Di ba ang buti nun? 'Di ba ang sarap nun? Na mayroong isang Diyos na itinutuwid tayo, inaayos ang buhay natin. Di ba okay yun? Di po ba? Kaya nga po tayo pumapasok sa school eh. Bakit tayo pumapasok sa school? Di po ba? Para matuto. Kasi gusto ng tao na maging maayos ang buhay. Gusto nating matuto. Bakit may guidance counselor? No? Pag nagkakamali tayo, patatawag tayo sa guidance counselor. O bakit? Kasi gusto nung guidance counselor, maging maayos ang buhay natin. Bakit mo ba ginagawa yan? Bakit ka ba nambubuli? O kita ninyo, dito pa lamang sa mundong ito may pagtutuwid na. Tao yun ha. Eto, yung guidance counselor natin, Diyos. O, di ba ang buti nun? Ang sarap nun. Pinakikialaman tayo ng Diyos at tinutuwid tayo ng Diyos. Masarap yun. Masarap yun. Kaya lang hindi nagiging masarap kasi nga nasasagi yung mga bagay na gusto natin. Pero kapag ka ikaw isinuko mo na kasi ang buhay mo sa Diyos, sinasabi mo sa Diyos, sige pa Panginoon, baguhin mo pa ako. Kahit ayaw ko, kahit gusto ko itong bagay na ito, kahit ayaw ko ng gusto mo, pero dahil namamayani na yung pag-ibig natin sa Diyos, nagiging masarap yung pagtutuwid ng Diyos sa buhay natin. Kasi bakit? Kasi mahal natin yung nagtutuwid sa atin. Ang tanong kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, edi magpatuwid ka sa Diyos. Tama po ba yun? Kasi yun yung dapat. Kapag mahal mo, nagpapatuwid ka. Nagpapatuwid ka. Natandaan ko nun, sabi ng misis ko nun, yung nililigawan ko pa lang siya, ayoko sa iyo kasi lagi kang lasing. No, ayoko sa iyo, lagi kang lasing. Ayoko. Alam niyo po, ang ginawa ko po noon, hindi ako umiinom na, hindi ako pumupunta sa kanya ng nakainom. Kasi ginawa ko, pinalitan ko lang yung, para kasi ligawan eh. Naligaw ko siya. Naligaw ko misis ko. No? Akala niya, hindi na ako umiinom. Hindi na ako umiinom kasi mahal kita eh. Sabi ko noon, hindi na ako umiinom. Naamoy niya, hindi naman ako amoy alak pag pumunta sa kanya. Kasi nga, umaga na ako umiinom. Pagpunta ko sa kanya, nakaligo na ako, maayos na ako, hindi na ako amoy alak. So, nagustuhan na ako ng misis ko kasi nga, hindi na ako amoy alak. Pero yung totoo, naligaw ko lang siya. Kita nyo, anong punto ko? Kapag mahal mo ang tao, pag gusto niya yung bagay na yon, nagpapabago tayo nagpapabago. Pero ang tao, hindi tayo mababago. Hindi na bago ni Belia ang buhay ko sa pag-ibig ko sa kanya. No, hindi na bago ang buhay ko. Hindi na bago ni Belia ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-ibig ko sa kanya. Nabago ang buhay ko dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Yun. Kasi ang tao hindi naman umibig sa Diyos eh. Nabago ang buhay ko dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Ganun din sa inyo kapatid. Nabago ang ating mga buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo, ibig ng Diyos patuloy na baguhin, patuloy na pakialaman ng Diyos ang ating mga buhay. Patuloy ang Diyos na gustong gumawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, hayaan natin ng Diyos na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Hayaan natin siyang pumasok. Hayaan natin siyang solusyonan ang buhay, ang mga pangit dun sa buhay ng bawat isa sa atin. Hayaan natin si Jesus dun. Imbitahan natin siya. Sige pa, Panginoon, pumasok ka pa. Baguhin mo pa ako. Gusto ko pa, Panginoon. Gusto ko pang maging mabago. Gusto ko pang maging maayos sa iyong paningin. No?
Sabi ko nga po, mababago tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba ang sarap nung kapatid? Gusto mo ba yun? Nababago tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. O, di po ba? Doon natin makikita itong Diyos na ito. Napakasarap umibig. Napakasarap umibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, nababago tayo. Ako nabago ng Diyos yung buhay ko dahil sa pag-ibig niya, dahil sa pag-ibig niya sa akin. Hindi dahil sa pag-ibig ko sa kanya. Ulitin ko nabago ng Diyos ang buhay ko, hindi dahil sa pag-ibig ko sa kanya. Dahil hindi ako umibig sa Diyos. Ang tao hindi umibig sa Diyos. Kaya nga sabi niya ng Diyos, di ba? You did not choose me, but I choose you. O, kita nyo, pati dun sa, mabagamat dun sa konteksto na sinabi ko, ito yung paghayo. O, kaya lang, tingnan nyo, you did not choose me. Kasi itong sinasabi ko, patungkol po ito sa paghayo. You did not choose me. Pero tingnan ninyo, doon makikita, sa lahat ng aspeto yun, hindi lang naman sa paghayo. Hindi lang naman sa paghayo. Kaya binanggit ko ito, kaya nga sinasabi ko, itong verse na ito para sa paghayo. Pero, makikita natin yung salitang, you did not choose me. Pansinin niyo yun. You did not choose me, but I choose you. Sabi ng Panginoon. You did not choose me, but I choose you and appointed you. Sabi ni Lord. O, kita niyo yun? O, kaya makikita natin, ang Diyos laging tayo hindi natin siya pinipili, pero siya ang pumipili sa atin at nag-a-appoint pa nga Ina-appoint pa nga niya tayo no? Sabi ko nga po, ginamit ko lang yung word na yon, bagamat yun ay kung titignan natin, malayo dito sa ating pinag-uusapan kasi yung word na binanggit kong you did not choose me ay patungkol sa paghayo. Pero ang pansinin po natin doon, kung doon sa paghayo, hindi natin pinipili ang Diyos. Ganun sa lahat ng aspeto, ganun din tayo. Hindi natin pinipili ang Diyos. Pero ang Diyos, lagi tayong pinipili. Ang Diyos, lagi tayong you did not choose me. Tapos sabi ni Lord, but I choose you. Laging sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pinipili ka pa rin ng Diyos. Kahit ganito, hindi mo ako love, pero ikaw love ko. Romel, hindi mo ako mahal, pero ikaw mahal ko. Romel, hindi mo ako pinipili, pero ikaw pinipili ko. Kayo rin po, mga kapatid. Di po ba? Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos na sinasabi natin. Pinakikilala ko po sa inyo. Okay. Kung kilala nyo na ang Panginoon, mag-praise the Lord kayo. Kaya lang, tingnan natin. Tingnan natin itong Diyos na ito. Naggustong gumawa sa buhay natin. Mga kapatid, kung gustong gumawa ng Diyos sa buhay mo, hayaan mong gumawa ang Diyos sa buhay mo. No? Pastor Romel, hayaan ko namang gumawa ang Diyos sa buhay ko. Kapatid, kapag hinayaan mong gumawa ang Diyos sa buhay mo, huwag mo siyang lalagyan ng barrier. Huwag mong lalagyan ng barrier, tanggalin mo yung barrier. Huwag mong sasabihin, hanggang dito ka lang, Panginoon. Hayaan mong ang Diyos, gawin ng Diyos yung tama para sa iyo. Dahil yun naman ang tama na gawin ng Diyos sa buhay natin. From glory to glory, pinabago tayo ng Panginoon. O diba, kita niyo yun. From glory to glory. Hindi agad isang iglap, bago ka na, parang ganun. Pero pumasok yung pagiging bago. Bago. At kapag nagsimula yung salitang bago, ay doon papasok yung pagkaayos ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, iayos natin ang buhay ng bawat isa sa atin. Payagan natin ng Diyos. Payagan natin ng Diyos na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa, mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng salita ng Diyos sa araw na ito. Mga kapatid, ulitin ko, hayaan natin gumawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil magiging maayos, magiging payapa ang buhay ng mga taong ibig magpabago, ibig magpaayos sa Diyos. Kapatid, hayaan mong gumawa ang Diyos sa buhay mo. Nawa mapagpala ng Panginoon ang buhay mo sa oras na ito. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.